Yadayawa. Shalom. Shalom mga brothers. Shalom sir. Shalom mga kaigsunan. Laygon, si Abe Uwa. Nagkatag na to o another opportunity. Episode number 29. Mga kaigsunan, sa atong programa na naguluhan, Ang Tinago nga Kamaturan. So ikaw mo ni siya ang atong tuyog tumong o karon sa atong pagpadayon. Atong i-bandilya, atong i-sabwag. Ang unsa kining tinago nga kamatuoran mo kini about sa tinuod nga pangalan sa ato ang nangitnon nga mahan. kan Si Aba Yahuwa, si Aba Yahuwa ug ang atong Misaya mao si Yahushua. Masya, mga kaigsunan. Nga natago kini sulod sa mga pila ka tuigan, 2,325 years. Yes. To be exact, mga kaigsunan. O nga karon ato kining hatagan o bili nga mong mga information mabandilya kayo, masabok. Yes. Brother. So, ari kita karon sa atong disclaimer, besonan kay Okay. di magibalik-balikan nga daghan gyud ang maligsan, maipit. Nini nga mga information besonan, pero natay disclaimer. Liko Yes. Brother. Okay, once again, ang atong programa ang Tinago nga Kamaturan naghatag kini og information no nga diin ang matag usa ma-encourage nga magtuon, magpangutana, mag-wonder. Nga diin about sa tinuod nga pangalan, unsa mo gyud ang atong dapat nga pangalan nga tawgon sa atong magbubuhat. Coming from the very ancient tongue, so ginatawag pa sa pinakaugat nga pinulungan. This is not just about pinulungan, but mao gyud ni ang pinaka gigamit sa ato ang magbubuhat nga pinulungan o diri nag sukat ang iyang pangalan o ang pangalan usab sa ato ang manluluwas. No muna ato ang pinaka goal nga matag-usap maminaw sa atong programa, ma-educate, no, ma-equip sa mga information. Nga diin sila usap, kung sila magtuon, makasabot din sila, makaka-plug din sila, o dakong puruhan nga ma-change ang ilahang pangunahuna o makawag na usap sa pangalan sa atong magbubuhat o sa atong manluluwas. O dili kini naga-intent nga gupon o kinsaman nga mga grupo o kasibahanan o personalidad, kundi it's about sharing information about the true names of our Messiah o ato ang Creator. Yadayawa. Yadayawa. So, may sunan, wala sa do, ato karon nga paminahon ang tingog sa budyong. Kay sa Salmo 150, versikulo 3, nga diha sa pagpatiyog sa budyong o shofar. Mga sunan, ang ngalan o ang atong nalagitnon nga mahan si Aba Yahuwa mahimaya o mapasidugan. Yadayawa. Yadayawa, may sunan. Ari kita karon sa paghatag o may panahon para sa pag-shout out mga brothers. Ako sa giyon na shout out ang mga number of views na nag-tanaw, nagasunod sa atong programa sa Nilabay, episode 28, may sunan. Yabot kita o 576. Yadayawa. So, ubay buhol na. Ubay yun, no? 576 mga kaigsunan. In spite nga dunay mga Technical problem. Yes. mga kakulian kaigsunan sa issues on technical. Kay ang atong broadcast mo 1 hour and 20 minutes. Pero ang record lang diri Ang nakuha 7 minutes. 7 and 20 seconds. 7 minutes and 20 seconds. Ako kay
mga 8 minutes na pin. Sa ako, 10 minutes. May bahin lang. So, doon nag-check ka ng problema. Okay. Problema yun. So, ato pagitaan ng solusyon mo na nga, salamat kayo sa gatag ng mga ideas ni Abay Awa. Muni karon besonan recorded ang among imo. Okay. Okay. So, way putol-putol din. Okay, Dahil, shout out. Una pa kayo shout out. Shout out ko diha nila ni Sister Anicel Herrera sa Europe, no? Sila si Andrea Capuli, kita siya mag-take po ng bar exam. Kanya si Juan ang the only dili ang kamangwangan nga anak ni Mother Pio Balandra mag-take po bar exam. So may the rook barak you in your journey na sa Balandra family. Good evening ninyo, salamat sa inyo kanon na pagsuporta. June Bilima, June Ubal, o taga Toledo, mga Manalo family, o uban pa nato ang mga kaigalaan nagasunod o Nagsubaybay. nagapaminaw sa to ang programa ni mga platform Yadaya Uwa and Shalom. Shalom. Okay. Yan na yun si Ulita Sanggor, no? Yes. Atong avid Avid. listener nga. Sa Viewers. si Juano, pero makasabot pa ka siya, As no? always. So, nagisay panahon. Mhm. Maayos na natin. Yan na yun makianak, ay kinugan. Okay, sa mutanaw sa ato ang recording sa ang tinago ang kamaturan, keep posted sa ato ang padayon nga paghatag sa ato ang mga topics. We are very what we call glad nga nagpadayon gyapon ta sa atong pagpadayag sa maong kamatuoran. Kan. Pinaagi sa pangalan sa ato ang magbuhat nga si Yahuwah o sa atang Yahusha. Yada Yahuwah, shout out and shalom to everyone. Kan. So, maayos na no, din na mo ma-mention tanan, pero lipay kami nga nakita yung mga susunod na ninyo nga programa. Yes. Aron sa paghatag o kasayuran, mga brothers, ato karon nga topic sa gisulti na nato, last na itong topic sa inilabay nga ang tinuod nga katawan, okay, ni Yahuwah nga nakasulat sa sulatan Yes. o ang Yasar karon ni laysonan ang bago na pud nga topic mo ni siya. Yes. Usahan brad, ano pa mga topic? Unsa ang tinuod nga paghigugma kang Yahuwah. Yahuwah. So, mo ni siya brother Ang Mangkian. pinaka-main topic. May topic na to. Usay pamatuod nga naligod ba kita? No, ni Abay Yahuwah besonan. So kamo-usap nga naakaron sa lives, naakaron magapaminaw sa recording o means magapaminaw sa republish kumbaga. Pwede sa ninyo ning naon sa inyong kagalingon samtang magasunod ka mo sa mga presentation. Wala na inyong kagalingon kung tinuod ba yun, na bagyod mo o kamo sentinsa niya nga nagapaminaw karon nga mga pagpamatuod nga tinuod ang inyong paghigugma. Yes. Nahigugma mo ni Yahuwah. Or sa ato ang magbubuhat. Nasa ato magpupuhan. Okay. Okay? So, muli siya ang ato karon nga pagkatanawon. But later on, napatay dugang mga introduction niya na. Yes. Usay connection, ang kita karon sa paghatag o bili sa pangalan ngayon, personal. Una nga ipasabot ni Brother Sakat Banyo, Taliam or Psalm verse 9, verses 15 hangtod sa 17. Okay? Basahan niyo Brad, kung pagpasabot sa niyo. Talyam or Psalm chapter 9 verses 15 to 17 nagkanayon. So that I declare all your praise in the gates
of the daughter of Zion, I rejoice in your deliverance. The Gentiles have sunk down in a pit which they made, in the net which they hide their own foot to quote. Yahuwah has made himself known. He has done right ruling. The wicked is snared on the work of his own hands. Ang meditations, Selah. The wicked return to the grave, all the Gentiles that forgot the aluwa. So, akong taghatag-sana yung kuhan ba niya, gihimay-himay, yan, ibasa ko nga rin babaw, murag background ba sa akong gibasa, mura ni siya o naghisgot o kanang kinaiyahan or usa ka karakter sa usa ka magtotoo. No nga ang magtotoo ni Yahuwah iyahag yun nga barugan o sumamayong tampungan nga iyahag yun nga pamatud-an nga si Yahuwah maoy nagadumala o nagagayad niya sa iyang paglakaw. Apan ang mga hitil o ang mga Gentiles katong mga dili magtotoo, naghimo sila og ilang kinaugalingon nga mga paglingla or mga bitik pa nga diin na unay sila o kabwasot silang gianda mga litag. Kay ug imong basahon dinhi sa bersikulo 15 nagaingon jud dinhi nga the Gentiles have sunk down in the pit which they made. Sa ito pa, na-sunk down sila into a muddy pit which is sila ramoy nagbuhat. No? Kada bang naunay o mamatod pa sa naunay sila sa ilang kaugalingong binuhatan. Yun na ba? Naunay sila sa ilang kaugalingong binuhatan. Nga kanang itong in reality pakaingon ta ba nga insakto po kay mayo kay ta sa tugo galingon nga karon ingnon ba no nga kunuhay sunod taniya nagatamod taniya apan dayto uto sukwahi no ang atong binuhatan maayo lang ta mabuhat o maayong buhat kung naa sa tubangan sa mga tao doon ay nagtanaw na to. Pero tuod ay kung walay nagtanaw, walay nagkita o masahol pa ka sa hayop, kaya na ba ang kinaiya kanang ibang taguan nga which is ano na sakol nga paglingla sa kawalingon o rin yung anak pa nga tuod ba na kasulod simbahan, tuod man na sa gitawag na to nga kalihukan nga para niya sa kalihukan na sa simbahan apan supahi rin yung kayo muna nga ikaw maunay rin yung katambog nga kalayo no? Mga ba? Yan padayon tali sa sunod ng bersikulo, nag-ingon sa dinhi nga si Yahuwah sa iyang kaugalingon nga side nahuman na siya nato og hatag sa tayang tanan mga pahimangno pinaagi sa Torah
kung unsay right ruling nga atong pagasubayon. Unya kita wala kita mahasubay sa maong gihatag niya nga rin nato nga angay itong subayon. Kay mo lagi na usa ka sa mga tigpakaruning nun ng mga klase ng tao ba. Pero dili kita kalikawas niya na kay ano man maunay ra kita matagpasan na una nga bersikulo, maunay ra kita kasul o katagak sa kita na atong gibuhat. Muna nga kung ikaw dili ka anay magtotoo, usa ka hintil, usa ka katawo nga mahugaw o usa ka kabinuhat nga dili iyahan ni Abay Yawa. Panahon na nga di ikaw magmatngon ka o maghimay-mata ka nga si Abay Yawa di ay naghatag siya o sakto sumbanan, saktong pamaagi o ang labaw sa tanan, ang iyahang mga kasuguan nagihatag nimo para makanang gipreparar ba niya ba ang maayong nga dalan nga imong pagkasubayon tungod sa iyahang ipanghatag nga instruction si pinaagi sa Torah ang right ruling sa imong kinabuhi. Mao may gisulti dinhi niya o dili ka makahimo niya ng right ruling, mao na nga dili mo mahimo ang right ruling niya sa imong kinabuhi, wala nimo sunda ang Torah. You will be go into your own words. Masunod di ka sa imong kagalingong laang, mabitik ka ra sa imong kagalingong gihimo nga gahom. Kay padayon ta diri sa DCCT, nag-ingon siya dinhi nga the wicked return to the grave, all Gentiles that forgot Aluwa. Kay ang tanan may balik or mo end ngadto sa kamatayon or sa lugnanan apan kadtong mga tao nga mahugaw o mga tao nga kanang ingon nila nga karnal nga mga tao nga nakikalimot sa Aluwa, wala na kitay mahimo ninyo. Kay si Abay Yawa human na magid siya naghatag na to og instruction pinaagi sa Torah o how we do and how we act in a right way para sa iyahang itawag tag purpose sa kinabuhi nga rin na to. Nga diin siya ato ikauban niya sa maabot. No? Diya karon sa imong kagalingon, igsuon o higala, una-hunaan nagmahayo. Kaya anak ka bang pagkalingla, dulduol sa tinuod. Dulduol sa tinuod na ikaw, mailad yung ganiya, kay imog yung moro ng tinuod begini. Pero dili kay usa nito kapag lingla. Mura ba o usang produkto nga gibaligya sa imuha ba nga parehas yung dagway, parehas yung karton, parehas yung binakton, dili ka makaingon ng faith. Apan di ay faith dili genuine. So, nailad ka. So, mausay ni siya dinhi nga si Abay Yawa naghatag kanato og instruction sa Torah for how to rule in the right ruling of our life. But we're still doing wrong way. Unya, ang resulta sa ato ang ginalako nga naghimo ta og mga gahong, kita mo naunay usuhod sa gahong nga atong gihimo. Naunay ta sa atong binuhatan, no? So, kana lang siguro mga igsuon o Yaday Yawa Basyam Yahusha. God. So, ikadugan ako anak brother Saka, brother Montian. Kining verse 15, nagtanong ako ani the reasons of men ba? No? Gentiles have sunk down in the pit which they made. So, hinimo nila. Hinimo, Okay? It is sunod line, in the net which they hid, their own foot is caught. So again, hinimo nila. Hinimo rin. Okay? There is versikulo 16,
the wicked is snared in the work of his hands. So again, hindi mo. Hindi mo. So, akong i-sumpay niya ang traditions of men, mga brothers. Kay traditions of men, hindi mo man. Hindi mo. Hindi mo man tao. Man-made. Man-made. Unsay man daw sa Man-made mga tradition. leader, Mo yung sundod. mo sundod. So, mahog siya Ano? traditions of men. Akong i-highlight rin sa versikulo 15. These are traditions of men. Nga diin, sa iyo nang ipasabot, brother sa kako, so i-explain ako sa lain nga pagka pinulungan, kung sunod ta aning mga traditions of men, sama ra sa maluto ta sa atong Pagkuling pagaling mantika. 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 Okay. Image, maunay na ta sa imo nang i-highlight. Ikala, mo ni siya ang panawagan diri sa versikulo 16, ingon diya nga meditation. So dapat na ay mga pagpamalandong. Kung ikaw karon nagsunod sa mga tradisyon sa tao, hinaot na diri sa atong programa, nahimata na ka. Okay, sa live streaming ni Brad Mankial, kung nakasunod ka mo sa live streaming kada siya pa, naot nga naanata na sa punto nga nahimata ka sa issues on traditions of men. Kaya nga naman, huwag na akong i-highlight diri na naay moment of meditation. Dapat mamalandong tao sa no, kung kining ilang ipang sulti diha, tinuod na, ang kining ato gisunod ng mga traditions of men, o maunay kay ani or mahog na nuntan dito sa kaalautan, tungkol kay nagsunod ka ini. Maunay nga naay panawagan si Abay Yahuwah nga mag-meditate. Diri sa verse 17, the wicked return, ayon diri, all the Gentiles that forget Allah. Sa ito pa, hindi na ito kalimtan. Hindi na ito kalimtan. Oh. Kay ila magiging kalimtan. Nya, kung kita, dili na ito angayan na kalimtan kay mao magiging ato ang duties and responsibilities as a followers of Abba Yahuwah. So, in other words, kung kita karon nagsunod ka sa traditions of men, sama ra nga atong gikalimtan. Hindi kalimtan. Ang Torah, ang itudlo, Ang Torah nga which is way akong factor for our journey of our life and right rulings. Unya, kaya ato manggi kalimtan ang aluwa. So kung pasabot akong gikalimtan si Abba Yahuwah, muna nga maunay ra kita sa kung ginuhatan yun. sama ra po tayong mga Gentiles. Gentiles buwa na to dili kay sama Gentiles kay ano mostly of the Gentiles is na amo mo nang ginagitawag og tigpakaron nun. And then this is a very reality, Brother Dan, Brother Miguel. Kay nowadays, mauni si kadaghan nga makita nimo na naa sa ilahang mga pundok o kanang ilang mga churches. Most of them, wala dili ko maingon sa kung ugalingon na perfecto ko. But most of them, mauni atong nakita na naagid ning mga tawhana dito. Mostly nga nagpundok dito. Kanang mga tigpakaron ingnon, mga tao nga saling kapaw. This is a reality. Bisa kasa, maski ganit, di lang daw abot ito simbahan. Kanang unay mga pundok-pundok, unsam na kanang mga marites, unsam na sila, mga tigpakaron ingnon na, mga saling kapaw na sila. So, ang angay yun is we need to follow the Torah for the right rulings of our life. So, sunan, hinunduman na to. Ang unsa, ang isulti, yung Yahuwah, ang iyang ilatid na to. And of course, ato hinunduman kita niyan tinuod nga karaan nga ngalan Yahuwah and Yahushua. Ikala, wala masado, tayo kita sa pagpasabot ni Brother Monkey Alyo. Tayo kita sa Ezekiel o Yakasakal chapter 34. Verse na, pwede po nyo pakaliwan na yung mga kasulatan. 34 sa Ezekiel o Yakasakal chapter 34 verses 29 to sa 30. Wala ka mga versikulo. Okay. Yakazakal chapter 34 verses 29 to 30. Ang gingon kay, and I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen anymore.
Sa 30, thus shall they know that I, Yahuwah, their Alua, am with them, and that they, even the house of Yasha'al, are my people, said Yahuwah, Alua. Okay, itong breakdown ang verse nagingon diha mga kaigsunan. First of all, I will raise up for them a plant of renown. This is very prophetic, no? Why? Because this is raising up the ginatawag nga ang gingon nga Mesiyas. And then magdala o provision, restoration, mga kaigsunan, sa gingon pa diha nga mensahe. Nganong niingon man diri nga susama sa plant of renown. I will raise up for them a plant of renown. And this is so prophetic nga simbolo, mga kaigsunan. Nagsimbolo siya sa ginatawag nga provision, restoration, and the Messiah himself, Yahushua. Okay, ang gingon din sa Yahudyat, ang plant na often refers din siya sa ginatawag ni Yahuwah nga mutubo, no, nga naghatag siya og fruitfulness of the land, abundance, no, abundance of harvest. But also, it points ni siya sa gisaad nga branch or chamak, no, gikan sa linyada ni Daud. Okay, nagingon man diha sa Jeremiah 23:5-6 ug sa Yeshaya 11:1. Diha ang kagikan sa linyada ni Daud ang giingon nga gisaad nga Mesiyas. Okay, diin si Yahushua nga ang Yasha'al would have a spiritual nourishment o ang kaya, ang life nga dili na ingon mag-starve pa o no longer starving for truth. Kung pasabot karon panahon na tuman gid siya. Ito mo iya mang gihinay-hinay o padayag ang kamatuoran. Susama sa atong susama sa atong kanta, no? Sa atong ang tinuod nga kamatuoran. Dili na gyud kapugngan, no? Ang kamatuoran ipadayag na sa tibuok kalibutan. No, muna din kita karon sa ngalan ni Yahuwah o pinagi ni Yahushua, kita mo tindog na kita ug mabarog. Bisan pag naay mga Pagsulay mga kasakit. mo gid ni ang gikuan ni Yahuwah, no, gi-promise sa iya mga katawhan nga dili na ta yung gutman pa sa kamatuoran because tataw naman, no, ang tinaw nga kuan gid kamatuoran nga sa una mag-isod pa tagid og identify nganong daghantag mga pangutana, daghantag pag-wonder ba nga nganong Sunday man, nganong Easter man, nganong daghantag ngano. Pero karon mga kaigsunan, because this is a kuan part sa iyang gisaad nga matawag sa nato propesya, no? And then moabot gid ang panahon. Labi na sa katong gisaad pod nga moabot nga Bisaya. Ug di kita usab ang iyang mga katawhan nga karon sa tibuok kalibutan, sa tibuok suok nagahimata na. Ug di they shall be no more consumed with hunger in the land. No, on the physical side, this is a promise of barakah or barakah. And the land will be fruitful, no famine, no lack, ni duta ni mga kaigsunan, no? And then, atong tanawon ba nga ang ginatawag nga transition, no? Akong gi-imagine ba? Mhm. No famine, kunya ito, no destruction, kanindot ka, no? Kung mahitag na, nga makaabot pa ta. Yes, kaning gisaad ba nga yung katawhan Matuman lagi na. will have provision. Yes. And then both physical
lands, fruitfulness, and spiritual, good. No? Truth and kaya. No more shame or reproach among the nations. Kumbaga, ang tao nga mo haro na to, di na ingon nga imak, no? Ikaroon, kumbaga, ang ilang panantaw sa ato kay ubos kayo. No, because ang tanaw mo ang ilang status, ang ilang achievements, ang ilang ginatawag nga success in life, mo na mag-matter sila. Pero sa gisaan ni Abi Uwag na panahon, ang tanan nga mga wicked, di gud makabarog. No, di makabarog sa assembly nga di naa ang mga katauhan nga gimataro. Yes. Ito man, siya man yun ang nagpili. Dili man kita makagsunan. Muna, sa ato ang pagpadayon, ang presensya ni Yahuwah maanaan sa kantong mga nagpabilin sa iya. No? Tuog yung tama kagsunan nga ang guidance sa root ni Yahuwah na agyod sa iya mga katauhan. Nga labi na katong active yun, katong nagpadayon. Bisan pa sa mga pagsulay, no? Bisan pa sa mga pagsulay, kami magapadayon. Mao kini ang tingog dili na kapugngan. Muni ang mo gini ang kalayo or ang kadasig na nag-sustain sa ato ang mga kagsunan. Bisan sa mga tulod rin nga biganta nga natay iya nga mga diatubang mga kalisdanan sa matag apan si Abi Uwag yun ang ato ang puso. Si Abi Uwag nag-sustain ka na to. Kung di kitang tanan, usang kita sa lawas ni Yehusha, muna, magtinabangay ta sa pag-ampo, magtinabangay ta nga mula hunay kita. No? Kung diha sa presensya ni Yahuwah, o ang iyahang identity as iyahang mga katauhan, iya gyud i-fully restored. Bueno, mo man yung gingon niya mga kagsunan no, sa last nga, and that day, even the house of Yasharal are my people. Iya kitang ang kumunod nga iya kagid. Because kita man iyang gimatarong. Muna, gipili o gi-matarong. Yada Yahuwah mga kagsunan. So, sa kanindot no, kagsunan nga adunay message of hope, no? Kana. Adunay nindot nga paabuton na to. Iyang Diba? isaan. promises nga kanang which is nga dili gid ba kuan dili kanang Sa pagpadilit makawang. dili makawang nga promise. Which is imuha nga ma-feel gid nimo dili pareha sa promise sa tawhanon nga pagka-promise nga Mapakyas man. mapakyas ra, no? Kay hindi man perfecto pero ang iyang promise is a perfect promise for all of us. Kung Once nga mugawas na siya ba? once Hindi siya mo balik na walay may tabo. kung follow kaniya nga matindanon sa iyang ang sunod ko sa iyang mga right rulings pinaagi sa Torah. Kan. So, ikalaw mo ni siya ang mga bersikulo nga karon magpanig-on. Yes. Pagpadasi kanato labi na kamong mga bako nga naga sunod ni Abayawan Yehusha. Magud niya ang Oo. pinaka-pundasyon. Pundasyon igala. So hinaot nga with this ato karon nga balikan o hatag o dugang pa or ingon ta balikon nato papasabot kay nga naman naamang tay mga siguro mga first timer, mga second timer nga naga tanaw, no kinahanglan masaktan nila. Yes. Pero sa mga dugay na nagtanaw ni, so master na ninyo ni, Kan. pwede na gani kamoy maka-explain na ni. Yes. Mga isunan. So atong review sa makadali ang upat ka mga litra, ito ang tetragrammaton sa pangalan ni Yahuwah, mga isunan. Okay, mag-start na diri sa tuho, ya. Okay, tuho ra diri. Rita. Read from right to Right, left. Ya, kaya mo ni siya ang first letter Y, ya or yat. Mhm. Yeah, followed by ha or AX, o plano to siya.
Ya. Then sunod is U. U. Okay, and then another ha or he, which is basahon siya as Ya. Uwa. AH mga isunan. So muna, ato siya basahon kini letter Y plus AS may mo siyang ya. And then plus U may mo siyang ya, U. Then another ha, which is AS, ya, U, a. Mga isunan. Ya, uwa. Ya, uwa, ang atong nagiton nga amahan. And then, sinuwat na say supporting verse sa Shamot 3:15 or Exodus 3:15 nga nagingon, "This is my name forever, and this is my remembrance to all generations." Nang which is mean nga bisan pagkapila o hangtod sa kahangturan ang iyang ngalan dili pwedeng ilisan, dili pwedeng pulihan o mga titulo. Kay ang ngalan ni Abay Uwa, iyahagir ng ngalan. Abay Uwa. Mga sa part sa kanta no, nga ang tinuod nga ngalan dili na ilisan. Yan. No? So, muna yung isunan, like sunan kaya ka ng G-O-D, titulo mo na. L-O-R-D-G-I-N-O-O, may sunan, puro na mga titulo. Go sa titulo pag-anos nga titulo. Mga pag-ano pag yun, Hmm. na diin sa katakong pagtampalas, Yes. pag-yama-yama, no? Pag-yama-yama. Sa ngalan ni Abay Uwa, dili man siya musugot nga ang iyang himaya, ipaambit ngadto sa uban. Ya sa yao Isaiah 42 verse 8. Muna nga dili pwede maisunan. Brother Mantial, paliko ka dugang usap-usapon aning 5 ka mga litra sa pangalan ni Yahusha. Okay, coming from Yahudian Hebrew Paleo, diin nag-start mga kaisunan, the same as his father's name, Yad, no? Another Y, Yad, or next is Ha or Hey, it stands as AH or Ya, naka-form na tag Ya. Next is U, the letter U or Uwa, then it forms Yau. Next letter is Shan. Okay? Ang ihang kasunod kay Ayan. Okay, kung atong tinibok-on, ang ihang pinaka-pronunciation is Ya-U-Sha. Okay? Ya-U-Sha. Remember that the name of the Son bears the name of the Father. Ya-U-Sha. Okay, which means Ya-U or Yahuwah saves or delivers. Okay, it comes from Acts chapter 4 verse 12. There's no other name yun. Muna si Yahusha, check siya kanan about sa kaning testing nga mubarog yun ang iyang pangalan sa tibuok lingwahe or sa tibuok na lugar. Dili yun siya mausap because there is no other name bisan asa sa tibuok kalibutan. Di yun siya mausap. Yahusha is the name of our Messiah. Yada Yahuwah. Yahuwah. So, ikala mo na bilang pag-review sa pangalan ni Yahuwah and Yahusha. Kan. Ari na kita karon sa atong pinaka-main topic. Unsa ang tinuod nga pag-igugma kang Yahuwah o pag-igugma ni Yahuwah, mga kaisunan. Bilang introduction, brother? Okay, mga kaisunan, once again, shalom o daghan tag madungog sa karon nga mga diyano nga mga katawhan nga magaingon sila nga nahigugma ko sa JNOO. No ba ni atong the usual nga atong madungog Sa atong pinulungan. yes sa atong pinulungan. Eh mo magyud ang popular nga term about sa ginatawag nila nga magbubuhat. Kalimingon na sila o kita po sa una, minun ko daan ni, pero ato naman nasera ng kamaturan. Kung ato ipadayag, susama kanila, mingon sila nga nahigugma ko sa GINOO. Apan, kung pangutan-o nato, unsa mong yun ang tinuod nga ebidensya. Nga kita nahigugma sa ato ang
magbubuhat o kang yawa. Kan. No mo yung pinaka kuan gyud kanang kumbaga pangutana nga dapat gyud masayran gyud sa kadaghanan. Ito mo kawang man ang atong pag-alaga or ang atong kanang serbisyo nga din sige simba, sige buhat unsa nga minatarong ka pero dili day according sa iyang Torah or sa iyang pulong mismo. Okay? So, mo na mentionan nga kinahanglan ato gyud nga susiyon pag-ayo pa Yes. Palitan, tinuod ba nga igo lang nga pagbati o nagpamatuod ka nga naigugma tuod kay naa kay pagbati? Yes. Through emotion. O, through emotion. So, sa puna sa atong ipangutana. Next is O pagpamati sa relihiyoso nga pagtudlo nga mayroon ta mao'y ebidensya nga nahigugma. Kanang relihiyoso, sa mga siya, sa mga devotion, no? yes. Mga panatikong mga buluhaton, no? Nga ingon ta, maski pa o siguro gikan rin dito magluhod, di ba? Yes. Mga panata. Mga panata, no? Yan, ay mga devotion na ginahimo. Yeah, wingon nga matagal size, mag-usaryo ko. Oo, ano? Ano ba? Ano sa mga relihiyoso nga mga buhat. O kaning mingon sila ang pagdait kanang manganta. O kata. No nga. Kusog mo ko makanta. Mm. Kusog mo ko worship. Oo. Nindot kayo makanta nga kanang sa kanang kuwan karon sa Kristiyano. And then kita sa Chauta, we are fan of singing. Praise and Yes, praise Praise and and worship worship. song. No, praise and worship songs. Layat, Mm. layat, Oh. ligid. Ang pangutana karon, mao bagid na ang pinaka tubag sa pangutana nga mao bagid na basihanan sa tinuod nga pagigugma kang yawa or sa ato ang magbubuhat. O aduna pay mas lawom nga gisulti ang iyang pulong. Okay? muni atong tukion. Muna itong pinaka-core, no? Pinaka-sentro sa ato ang topic karon. Tukiyon na to kung unsa gyud ang pamatuod sa iyang mga pulong na unay tinuod nga ebidensya. Okay, dili lang sumala sa atong kaugalingon nga panabot Oh, o kundi sumala sa gingon gyud sa Torah kan. o sa kanang gingon nato na maayong balita. In which atong na hinuluman ka atong ipasabot ka niya nga ang traditions of men, di ba? Maunay ta. Kung atong di ba? Sa atong na Connect Muna kayo. Mura magtabla pa'y kanang nagbitik kasi mong kugalingon. Muli nga na ba? Ni connect sa imong kuan gid niya mensahe. So, muna nga isunod, no? Nga atong yun nga hatagag panahon o bili ang pagsusi niini sumala sa mga pulong Yes. nga tinuod ng mga ebidensya. So, karong gabi, Start na sa ato ang point number 1. una lang ang punto, no? Kaya Yes. atong time, okay? Karong gabi, atong sundan ang unang punto, unsaon ginato pagpakita o ebidensya sa tinuod natong pagigugma. Ni Abay Uwa, sumala gayod sa tanak. Yes. Gusto na rin yung tanak, right? Sa Torah. Torah, okay. Nabiyan. Nabiyan, muna siyang letter N. Mhm. Niya ang letter K, muna siyang Katubyam. Katubyam. O Okay. mga writings of the prophets. Kan. Rather, kining mga wisdom, no? Yes. Mga wisdom literatures, Mga mga writings, no? mga Proverbs, Psalms, at uban pa. Okay? O, of course, pinag-ipon sa mayong balita. Mhm. So, meaning, sa unsay mga nasulat sa mga apostles. Renewed covenant. The renewed Okay. covenant. Okay, our first point. Ang unang suod nga sugo, higugmaa si Yahweh. Okay, in other words, the greatest commandment. Okay? Muna gingon sa Paul Brother Sakato sa Deuteronomy or the Barayam chapter 6 verse 5. Kasi gingon diya, bro,
o higugmaa siya uwa nga imong aluwa uban sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog-kusog. So walay lain yun. Walay lain ni pahigugma, walay lain nga gitawag nga imuhang gahatag nimo kusog. O gilay, murag siya ang tanan alang regid kanimo. Mo libot ipasabot nga wala yung kay lain. Kay di ka pwedeng magtawag o LORD, di ka pwedeng magtawag o GINO, DIOS. Kaya nga naman, they are not the real one. The real is Yahweh. May mamaling yung isulti ni nga higugmaon na to sa atong tibuok. No? Higugmaa sa imong tibuok o sa imuhang tibuok ang aluwa nga siya uwa. Kumbaga, Kapag dahil isutan rin yung sa unang tanawag nila yung isutan, si Abay uwa rin. kumbaga ang pinakasentro dire wala lain. Ang pinaka tibuok whole heart nato is para gyud sa ato ang magbuhat ni si Yahuwah. Kung yun ang magbuhat ni si Yahuwah, He has what we call right rulings, order, and He has what we call covenant, the Torah itself. Nga nagtudlo ka nato nga dili siya ingon sa tawhanon nga pamulong gikan. Kung dili nagid siya right and proper order nga gikan sa atong magbuhat sa Yahuwah. Kumbaga once nga nakaila ka niya, automatically you will be guided sa iyang order. Ang order niya wala lain ang iyang Torah. Unlike, okay bro? Nasa ko ikadugang bro, ang atong i-highlight diri kay Nabariang, Deuteronomy chapter 6 verse 5. Dugang nato diri kay nag-diskutan niya maayong balita no sa renewed covenant. Marcos, okay, chapter 12 verse 29. Okay, sa imong i-word gamit niya ang greatest commandment. There is Marcos 12 verse 29, and one of the scribes 29, and Yahusha answered him. Kay ang gusto sa mga skriba nangutana kung sa mga ang pinaka-greatest commandment. Umuni ang tubag ni Yahusha. Mark 12:29. And Yahusha answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Yisrael, Yahuwah our Aluwa, Yahuwah is one. Okay, so here, ang pagpaminaw, importante. Verse 30, and you shall love Yahuwah your Aluwa with all your heart, with all your being, with all your mind, with all your strength. This is the first command. So susama gyapon diri sa gisulti sa Nabariang chapter 6 verse 4. Igugmaa si Yahuwah sa imong aluwa sa uban sa tibuok mong kasing-kasing, ibuok mong kalag o tibuok mong puso. So susama sa gigon po ni Yahusha, amo na ang the greatest commandment. Okay? Kung yung tanahon, ang ihang word order niya, kasing-kasing, tibok kasing-kasing, timong being o kalag, no? Tibok timong una-una, niya, ibuok timong puso. Upat, no? Heart, being, mind, and strength. Sa ito pa, sa i-work yung gamit ito, wholehearted. What you, di ba yung mga katunga lang, Hindi bahin-bahin. o bahin-bahin, no? Tibok yun. Tibok yun. Tibok yun siya. Kaya kung nakikita rin nga, heart,
being, mind, and strength. And these are all connected. Kung mo ni say gitawag nga, that encompasses the whole of Yes. us. Ang kinatibukan na to. Yes. So, unsa ni siya ka-importante no? Sa atong pagpadayag. So, ano na sa mga brothers, nag-isip man dali o ebidensya sa pagpadayag sa atong gugma ni Abay o pinagi ni mo duha ka mga bersikulo na ato karon gi-highlight. So, unsay mga practical, kumbaga mga practical diha na pag kung sa tagal pa isa buhay o i-apply na to. Kanang ibase ni mo sa iyang sugo ba, sa iyang pulong. Nga dili mo na ingon nga ipamulong lang kay kon nga sugo na pag ordinaryo nga sugo dili usali siya kakasuguan nga nag-ingon siya nga Dapat buhaton. dapat na mo imong buhaton ba, direktiba man eh. Kumbaga, if you want to follow some orders for the higher command or the commanders, this is the most important orders that given to you. As you are the situation of you are the subordinates, you should have to follow. Ano man, kaya ningon man siya nga rin, love me with all your hearts Murag kanta no? and all. Karang higugma agad. With all of your heart. Higugma agad siya. Kung mag-ihugma kita dapat ato gigihan. Tibuok yun na kasi. Nya, ang kaning gugma nimo nga tibuok nga pagkahigugma niya walay lain, and it is the roots of a tree that which is bear the fruits of love, which is the obedient of the Torah and the obedient of the rulings that directed to you to be follow. Mo man siya. Pero I don't know kung kaya ba nato. This is a very simple order nga gihatag ni Abay uwa nga nato. But this order is not an ordinary order, which is maglisod ganita o follow. Kaya nga naman, mo lagi na, nature of man ang pagka kanang supakiro. Kanang nature of man nga kanang hilig kayo ta nga mo imbento para mo pabor diri nato. Kay ang pagpalo na to ani niya sa tibuok na to nga kasing-kasing is dili naman ta pwede nga mulingi pa og lain. Mura ba og the relationship between two persons to become one? Mura ba gyud ana ba? Nga we need to submit ourselves to the person who give us the command. Mura gyud ana ba? Okay. Tayo example kining observance of the Shabbat, di ba? Usa na, kung tinuod ka ng higog mga ito ni Abay Lua, kay daily and regular observance of Shabbat. Shabbat. So, That's one way. pero ang traditions of men, wala silang musunod sa Sabat, Lahig. di ba? So, Lahig. muna nga, mahug ka sa atong pagalingong gabong. Lahi gid siya kay especially nowadays. I heard some portion ba that flashes in the internet mga. Right now in the US, they are now debating in the Senate committee in the US of about Sanilo. In fact, there is some other American people or some other citizens gi-aristo na. Gipangdakop sila kay they are not obeying that order because they want to follow what is they learn about ang uban nato gani siguro mga nakibaw na sila nga mga awakened sila ba nga they need to follow the Shabbat. But si President Trump
they are imposing to follow the Sanilo. Pero daghan mo sa sila dito nga doon na naging siguro yung mga weekend po dito nga dili din sila supak din sila. Kung nagilanisan doon dito, yun na ka. You should have to stand kung unsa ka. Kung usa sa akbaran ako nga imong ipakita kung ikaw tinunalay ka nga nahigugma. Okay. Okay, so, So, as we have very well said, mga isunan, sa tang pamalandong ko nini, illustrate lang ako ba ang duha ka karakter sa scripture, si David at si Solomon. David is a perfect example of wholehearted, devoted nga paghigugma niya ang Yahweh. Solomon is the example of half-hearted. Ganong half-hearted nga namamangka man si Solomon sa dalawang ilog. Dalawang ilog. Oh, kaya naman, sa kadaghan sa babae lagi nga iyang hinakbo, ay ipangregaluhan sa babae, naaman sa mga mighty ones na mga pakapin na nagipirmi, pakapit. o na may pirmi pakapin mo ng pahimuan Lahi palaman. o pahimuan sa niya itong mga horem o mga lugar na diiditi pamunang itong ilang mga mighty ones. So, ikala mo na siya nga Solomon started right, pero he did not end right. Although, before the end, sa iyang tinabuhi, naka-realize siya, the whole conclusion of the matter is fear Yahuwah, di ba? And keep His commandments. But somewhere along sa iyang tinabuhi, half-hearted siya. Yes. Half-hearted siya, kaya nga naman, iya magipangdawat ng mga, di ba? Mga mighty ones. So, nag-compromise siya. Nagipag-compromise. Naipag-compromise. Sigara mo na example sa half-hearted. Pero si Daud, muna example sa wholehearted. No wonder why si Daud gitawag siya diya sa Book of Acts na a man after Yahweh's heart. So, muna siya ang atong dugang pagpasabot bilang example. Sunod na to ang example ni Daud. Although hindi siya perfect, ay nakasalasan siya, pero kuman siya ng repent, buo na gina ang iyang puso. Kaya kayo mapasigulit siya. Okay, so muna siya no, ato dining pagtagaan, isunan nga ang tinuod nga gugma dili lang sa pagsulti. So ma-address tong issue on kutob ra sa pagkanta, praise and worship ra ba? No, dili no? Dili lang yan sa kutob sa pagsulti. Kung dili pagbuhat o pagkinabuhi nga natugyan ang tanan nato ni Yahweh. Okay. So may atong mga parting words na ito, ani? Yes. Kaya ato ni siyang padayunod sa sunod. Isunan, ari kita sa ikaduhang punto sa sunod na episode. Okay, let's proceed to our parting words. Parting words. And to start to... Lami mo. Okay, sa mga usap pa, mga kaigsunan, nindot nga learnings gud sa ato which is once nga magsugod na tanong sa atong pangutana, pag-wonder sa mga butang din tuod no, ganong magsunod mo ko which is tinuod mo may namataan, pero abot ba sa una na ito nga dapat yun ako nito na dapat yun nga mag-ampo ko. Kung kita yun na higugma o nakisayod o we are concerned enough sa atong pagtuo. Itong one after our atong kinabuhi, we are just good, passive. Lumalabay lang kita. No, di importante nga ato gid nasayran ang mga nakatago nga kamatuoran concerning about the name, no? Concerning about how to love yun. Kung saan man nato pagkikuma, kumuha ta kanila. Di ba? Ako kagbunto nga kay sunan no nga bisan gani sa atong naiggan nga mga sa kinabuhi nga karon mingon ta sa atong time nga naibog ta nga kung na gidagpangan. It starts with knowing the name. After that, atong mayaila. Diha sad
akong gihatagan o comparison. And then, it starts with knowing the true name. And then you can establish our relationship. Na maka-establish na sa atong relationship. Kung isip pagdasig sa matag-usa, dapat dili na nato i-delay pa. Because ang maabot ka panahon is nagkadoon lang yun. Yadaya uwa. So after knowing the name, gusto na ko i-highlight may sunan na muhatag itag time. Okay, give time. Time to pray, time to seek, and why not sa gi-highlight ni Brother Makial, sudan nato og tawag kay diha nato makita, diha nato masuta kung unsa bagit no, when we start calling. Kay sunan muna siya ang akong hagit kaninyo na nagtuo ko nga nanay mga pagbuhit, mga pagpikpik, no? Nanay mga ringing bells diha sa inyong mga dalunggan o kasing-kasing. Nga gihimo ni Abay mo, if you hear him, mga kasunan, do not harden your heart. Kung wala na, no? Wala kaya kung bilin ka ninyo, ining panahon na ron. Suki na, samtang imuha pang makaplagan ang mga tinago na kamatuoran. Suki na, kay mauna kini ang higayon nga diin hibaw-an na nimo ang dugay na nga natago ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga diin mo ay magpalingkawas kanimo gikan sa imuhang pagkasya o pagkasulod niya ng tita o niya ng maong lungag gahong sa kinabuhi, which is angayan ka ng imo ihaw-aso ng imong mga tiil, umusubay ka pagbalik sa dalan nga sikbit na diin maoy dalan nga matarong para sa imong kinabuhi. Akan Yadaya uwa. Yawa, kaysanan bilang pagpamalandong, maminong kita pag-usap sa blowing of the shofar, kunya pagmuni-muni diha nimo samtang maduog nimo ang tingog sa budyo. Yala tu. Ayala tu.